I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces. Naimbag nga morning kakabsat, barong nga aldaw, barong nga parabor yan. Good morning sa ating lahat at isang mapagpalang umaga, no? Na tayo ay nagsama-sama ulit sa ating devotion. Especially sa mga working singles, no? Na yan, gising na kayo at tayo mag-join sa Google Meet or sa FB Live. Yan, kung wala naman kayong wifi or internet connection. Pero mas maganda sa Google Meet para magkakakitaan kayo. Di bale, huwag kayong matakot sa tanong, no? Hindi naman mahirap sumagot, di ba? Yan. So, yun. At maraming salamat sa pag-tune in, no? Sa aming devotion. Kaya please, yun, share nyo, like and share yung ating live streaming. At isang malamig na morning, no? Palapit na palapit ang December. At tayo ay nilalamig na. Basta wag lang lamigin ang ating spiritual na buhay. At yun. At talagang pinaghahandaan ang Christmas, di ba, Ma'am Jenida? Yes. Christmas, it's waving. Yan. Sige. Ma'am Jenida, bati ka. Amen. Naimbag nga Thursday morning, kakabsat. Enjoy po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Yan. Good morning. At sa ngayon, wala tayong mga live audience maliban lang kay Sir Mark na sa likod ng camera na mamaya na siya babati. Wala pa tayong babatiin niya dito eh. Alright. Yan. So, yan. At dako naman tayo dito sa FB Live. So, bumati tayo dito sa FB Live. So, good morning kay Ma'am Agapita Amlos. Ma'am Rachel Geraldo, good morning. Sir Salvador Bore, good morning po. Ma'am Emilia, good morning. Ma'am Maria Cristina Kaabay, good morning. Sir Herbert Hofer, good morning. Ma'am Joyce, good morning. Ma'am Jen Campana, good morning po. Wala pang batch Okay, to, nagtataka ako eh. Pare sila ni Ma'am Emilia. Yan. Ma'am Glyza Harmilio Ambodon, good morning. Ma'am Teresa Rivera. Ay, si Ma'am Bibian. Good morning po. Yan. Ayun. Yan, Ma'am Yan, Sir Digno Velasquez. Good morning po. Yan.
Ma'am Cherry Lynn Castro, good morning. Ma'am Elizabeth Narcisa, good morning. Yan. Then, sino pa? Hindi ko na ba, diba? May nakita ka dyan, Ma'am Junida. Yan, Ma'am CJ Lumano, good morning. Ma'am Naomi, yan, good morning po. Yan, sino pa? Yan, sa mga 16 viewers na nandyan, pero hindi nag-comment, pero still watching, good morning po sa inyo. Yan, comment lang po kayo. Yan, so, yun, good morning. At may kasama tayo sa Google Meet, si Ma'am Bergie. Good morning, Ma'am Bergie. Good morning sa ating lahat at sa lahat ng mga viewers at dyan sa studio. Yes, Parang kayo-kayo lang nihintay dyan. ka namin, Ma'am. Kala ko dadating kayo eh. Wala eh, Alright. naka-Google Meet na ako. Yan, sige. Mm. Yun, at yan, wala tayong hindi binati dito sa FB Live. Yan, so, alright, so tuloy-tuloy po tayo, no, sa ating lesson. Napakaganda yung ating talakayan, no, na kung saan napag-uusapan ang ating plano and ang ating commitment. So, alam ko, yun, unahin natin si Ma'am Bergie. Ma'am Bergie, ikaw mauna. Okay, so tutuloy lang natin yung yung last time na verses na nabanggit ko. So still we are in the sa planning and discipleship. Ayun, so dito tayo sa sa 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 2. So as usual, 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 2. Sabi niya dito, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Verse 2, "And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also." Verse 3 na din, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." Ayun, so dito nga yung nabanggit sa discipleship, na may kalakip na na endurance and hardship, 'di ba? Kaya hindi ganoon kadali kung wala tayong katulad ni Paul na yung hardness, yung endurance, 'di ba? At nabanggit dito na mayroong set of dito yung mayroong set of commitment, yan. At saka yung sa verse 3, yung endurance dahil hindi madaming mga trials at saka yung test of faith na mangyayari pagdating sa pagdi-disciple. At syempre, yung sinabi ni Paul kay Timothy, ayun, ito yung advice ni Paul kay Timothy na yun nga, lumago tayo sa katulad ni Timothy na lumago tayo sa grace. Yan, dapat tayo ay firm under the grace of God. And the things that thou hast heard, 'di ba? Yung sabi niya na ipapasa. Ayun, kung baga sa atin, pinapasa natin yung mga natutunan natin, yung doctrinally and yung sa godliness, 'di ba? Sa dinidisciple natin. Nabanggit ko last time yung sa nag-start ako sa Sunday school, yung mga ganun, yung mga general na dinidisciple. And ngayon naman syempre yung mga personal na nadi-deal sa area. Ayun, at syempre yung ngayon iba yung persecution. Akala mo ganun kadali, kumbaga umuo na sila na nadala mo na sa sa sambahan and then nabaptize na. So, akala mo okay na yung parang madali mo na silang madadala in the future. Ayun, so may mga disciples na or baptized na nafa-follow up. Tapos sa una lang pala, yan, usually mostly na mga nadi-deal natin ng baptism by experience is
sa una lang. And then later on, parang biglang nagbabago na yung isip nila, yung gano'n, tinatamad na sila, and then mag-stop. Ayun, different cases, mga factors, 'di ba, yung nai-experience. So sabi ko kakaiba talaga yung ano, ginagawa naman natin. Kumbaga, we deal with those mga baptized believers, and then pina-follow up and bina-Bible study. Yun nga lang talagang siguro sa atin talaga iba yung panahon ngayon na, like for example sa mga ano, yung mga kabataan, lalo na 'pag elementary or ano, pumayag na yung parents, yung gano'n. Tapos, ah, sa mga una lang na-baptize na sila and then ifa-follow up mo. Tapos 'pag nasa gitna na, ayun na, nag-stop na sila. So, yun yung mga bagay na hindi mo rin maintindihan pagdating na sa parents kasi karamihan na sa akin din yung mga 'pag sa mga kabataan, parents na yung ano, eh, yung pumipigil mismo sa anak nila din na madala magpatuloy sa bahay-sambahan. Eh, yun yung mga bagay na hindi natin maintindihan. Kasi kaya ano, sa parents talaga din yung nire-reach out 'pag yung mga kabataan na yung nadala sa bahay-sambahan na na-baptize na, yun. Kaya, kailangan tuloy-tuloy na i-follow up, 'di ba? Yung mga parents, like yung nga sabi ko na yung may visitation sa parents ng mga Sunday schoolers na nawawala. Pero kahit na ano, siyempre talagang importante yung ano, eh, yung eto na siguro hindi ko lang talaga iba yung ano, eh, iba yung, 'pag babalikan natin dito sa ano, sa Bible. Iba kasi yung ano, yung dating dito sa chapter 2, 'yan, sa discipleship. Kasi yung pagpapasahan mo ng ano, ng yung 'di ba yung ito-train mo na yung mga susunod sa'yo are the faithful, 'di ba, 3 yung ano dito, 4 yung sinabi dito. Ayun, so from Paul to Timothy, 'yan, to faithful men and then others also. Yun, so dito tayo na nasa ano tayo siguro na 'pag yung sa iba na, kaka-baptize lang from outside tapos, ide-decide teaching them to observe all things, yung mga yun sila na siguro yun and then, yun na yung sila yung nag-stop, sila na yung pinipigil ng mga parents or yung basta sa 'pag sa middle tumitigil na. Pero kapag, yung sinabi ni Paul dito 'di ba na kasi siyempre si Timothy mula bata, ayun yung pagdi-disciple niya and andiyan yung training. So, naipasa na niya and siyempre itong si Timothy na-absorb na niya 'di ba yung training. And then magsisimula pa lang siya kumbaga may mga siguro grupo na siya na dini-disciple and, commit daw to faithful men, 'yan, who will be able to teach others also. Kaya ang pagtuturo talaga is kaya nga yung sinasabi ko yung mga high schoolers, yung mga Sunday schoolers, or kung sino yung mga nandiya-diyan na sa church na ano, 'di ba, na, nakikita nating, possible, 'di ba, na yung ina-absorb na yung tinuturo natin. And within the church itself, challenging na din yung ano, nakaka-challenge yung, dun mismo yung tuturuan mo yung mga nandoon na, 'di ba? Kaya ano, and then teaching others also, ayun. So, parang sa isang taon talaga, hindi ko sure kung ano, sa isang taon na siyempre napapansin natin halos lahat ng grupo, ayun 'di ba, may struggle pagdating talaga sa discipleship. 'Yan, kaya ako ano, dito ako talaga nagni-kneel down na, sabi ko yun nga yung 'di ba yung pinaka-goal ko noon, ultimate goal talaga din na sabi ko wala na akong ibang igo-goal talaga kundi yung meron akong madi-disciple na, may madi-disciple din na iba. So it's just like Paul na makikita mong magpapatuloy and, siyempre, kapag meron ka namang iba 'di ba na dini-disciple personal from others, from outside, ayun nga yung like yung sinabi ko na we just have to keep going
Yun, hindi natin masabi yung panahon ngayon. And siguro sa atin din, syempre, nagsisimula yung faith. Yun. Kasi naniniwala din naman ako na hindi tayo pagkakatiwalaan or pagkakatiwalaan lang tayo talaga ng Panginoon. Yan, di ba, ng mga i-disciple ng mga souls, kung mismong tayo ay mapagkakatiwalaan ng souls. Ayun. At saka, meron naman, di ba, yung mga souls na nadadala, pero yun, kung sa akin lang din dito, iba talaga kasi syempre si Paul nga wala naman akong masabi. Wala tayong masabi sa ano niya, sa endurance niya pagdating sa pagdi-disciple. Ayun. So, yan, malaking bagay yung we are, di ba, thou therefore my son, be strong. Yung be strong in the grace that is in Christ Jesus. Hindi natin, yun nga yung time nila, di ba, is grabe yung persecution. And siguro sa time natin is grabe din yung persecution. Pero iba yung ibang klaseng persecution na tayo lang nakakaalam kung anong klaseng struggles meron tayo. And kasi nasa ano din talaga natin, nasa how much, yung sabi nga ni Pastor Hill na it's not how much you know God. Yung sabi niya sa preaching niya, it's how much you know, it's not how much you know about God, but it's how much you know Him. Kung gaano tayo kalapit sa Panginoon, gaano natin kakilala talaga ang Panginoon. Diba yung sabi niya? Kaya do we really know Him? And kasi minsan talagang pag magsi-self-evaluate tayo, or yung tatanungin natin yung sarili natin, mapagkakatiwalaan ka ba talaga ng souls? And nakakahiya din sa di ba, personally, kung mismo na tayo hindi mapagkakatiwalaan ng souls. And that will reflect, di ba, magre-reflect din yan. So among the, halimbawa, sa mga disciples ni Jesus Christ, di ba, na among doon sa mga disciples niya, laging nababanggit dito si Peter, and dito sila Paul. And dito sa nakikita din natin, nagre-reflect din dito sa among his disciples, sila Thomas, di ba? Yung characters nila, kung anong klase silang disciple. And lalong-lalo na si Judas, di ba? Yung nakikita natin, nagre-reflect dito sa Bible. Kaya nakakategorize din natin yung sarili natin as a servant of God or as a believer in Christ. At sa Ephesians, ayun, nabanggit ko na din yung last time sa Romans 1:21 na yun, yung mahirap kasi sa atin is, yun nga, we claim, there are people claiming they know God, but they don't really know Him. They don't really worship Him and glorify Him as God. At sa Isaiah 55, ayun, ko lang, Isaiah chapter 55. Saglit lang. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. Ayun, dito sa verse na ito, isa sa mga additional na minsan we do it our own. Yun, pagdating din sa ito lahat may kinalaman naman din sa planning. Sabi niya dito sa verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your way my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." And sa mga working, and we always think what we are doing, yung mga achievements and whatever na we have here on earth are sometimes dominating than how we serve God. Ayun, mas minsan profession natin, mas pinapahalagahan natin yung mga earthly na mga bagay na hindi natin namamalayan ang layo na pala natin sa Panginoon. And yun nga, iba kung hindi natin siguro ma-imagine yung iba yung pag-iisip ng Panginoon sa pag-iisip natin, na minsan ang tao akala niya, we think
what we are, akala natin tama yung kalagayan natin or nasa tama tayo or tama yung ginagawa natin or tama yung opinion natin. Pero kung i-analyze natin yung sarili natin, wala pala tayo sa Great Commission, wala tayo sa obedience, 'di ba? Yung gano'n. So, matindi nga kaya nga hindi ko rin ano talaga si pastor na gano'n siya mag-push. And yung sasabihin niyang, "Wag niyong irarason yung trabaho niyo or yung profession niyo." 'Yan, para hindi maglingkod sa Panginoon or hindi mag-involve sa Great Commission. Kasi kung halimbawa, may achievements or whatever na we have on earth and bukas nga, 'di ba? Bukas yun pala yung end ng buhay natin. 'Di ba? Na sabi niya sa Proverbs 27 verse 1, "Boast not thyself." 'Di ba na wala tayong may pagmamalaki. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung kinabukasan. Kasi we don't know what will happen tomorrow. Hindi natin alam kung we maybe sabihin natin we have this kind of success, madaling maging successful this time and mag-focus tayo sa ganito, ganyan. And pero yung bukas, ayun, yun pala, halimbawa like yung pandemic, 'di ba? Ang daming pwedeng mangyari pala kinabukasan. Kaya nga, tapos wala pa tayong na-fulfill para sa Panginoon. Kumbaga, nag-effort na tayo, yan, para sa mga pero pagdating sa planning, yan, para sa Panginoon, plano tayo ng plano para sa sarili, sa achievement, sa personal success. Pero sa Panginoon, wala pa tayong pinaplano. So that's too unfair, di ba, sa Panginoon. Napaka-unfair na hindi natin siya mabibigyan ng oras. At bukas ay halimbawa rapture na. Halimbawa bukas, ayun, di ba, may aksidente or earthquake or whatever. Ayun na hindi natin inaasahan. Eh di wala din. So, yung parang tayo pa din ang lugi kasi spiritually wala tayong nagawa para sa Panginoon. And yun lang naman kasi ayun, para tuloy na lang nila Sir Don at Ma'am Junida. Dito muna ako sa magtatapos. Sa Proverbs chapter 27 verse 1. Yung boast not thyself. Okay, to God be the glory. Thank you, Ma'am Bergie. Sige lang, take your time lang. Wala na akong masabi. Joke lang. Yun lang yung nakalista dito. Yan. Kasama natin si Ma'am Sabel. Good morning, Ma'am Sabel. Morning, ma'am. Naimbag nga sapa kada tayo amin. Thank you Yeah. at may internet sa'yo. Wow. Wow. Special someone. Tagal din ako. Hindi kasi nagbabayad ng si Ma'am Sabel. Yan. Oo nga eh. Okay, so yun. At totoo yung sinabi ni Ma'am Bergie na nandun talaga yung endurance, no, and hardship, no, pagdating sa commitment, no, na kung saan talagang hirap i-maintain lalo na sa panahon ngayon. Tayo mga working singles, maraming deal ang mga jablo sa atin, no, lalo na sa mga nagwo-work sa labas. And lalo na titirahin ng jablo yung ating schedule. Yung schedule na yan, time na wala na tayong time sa Panginoon, no? Kung kukunin natin yung deal ng jablo. Though, yan, malaking kikitain natin. Pero, kamusta naman, di ba? Kamusta naman yung paglilingkod natin like sinabi ni Ma'am Bergie, no? So, yun. At andun yung hardship and endurance sa sa paggawa ng ating commitment or sa ating mga plano. And I know meron tayong may itong i-share ko is one na talagang na andun yung pagpaplano natin and pagbibuild, no, paggawa ng ating plano is mas maganda na ginawa natin ang plano through prayer, no, na kung saan andun yung panalangin natin, no, kasi hindi naman sa lahat ng oras tayo ay malakas, no, kahit sabi mong lumaki ka na sa simbahan, namulat ka na sa simbahan, no, hindi mo masasabi pa rin 'di ba, na all the time malakas ka spiritually, 'di ba? So talagang andiyan yung diablo na talagang tayo ay ito-target and yun, maraming talagang
yun, nakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Siyempre kasi ah, tayo ay nasa human form pa rin. No, na kung saan andyan pa rin yung mga tukso ng Diablo, 'di ba, Ma'am Junida? Ayan, kung mapapakanta ka na lang ng ano eh, tukso layuan mo ako. Yan. So, yan, alam ni Ma'am Sabel yan. Yan, alright. So, yun. At, Sampulan mo nga, Ma'am Isabel. sample Ma'am Sabel. So, buksan natin dito sa Jude. Yan, Jude verse 20. So, nag-iisang verse naman yan. Yan, Jude verse 20. So, ang sabi po dito, verse 20, but ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Yan, na kung saan, ano yung i-build natin? Building up, no? Na kung saan make a person stronger or to produce. Na kung saan, andyan yung ano eh, we build our plans, our commitment through prayer. Kasi, kailangan pa rin natin ang tulong ng Panginoon. Kailangan pa rin natin yung wisdom galing sa Panginoon. Kasi, kung walang wisdom, wala yung power ng Panginoon dyan sa commitment or sa plano natin ginagawa para sa Panginoon is, yun, hindi natin namamalayan na andun yung ano eh, minsan nagiging nagtitiwala na tayo sa ating sarili. 'Di ba? Just like sinabi dapat yung tulad ng sinabi dito sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart, 'di ba? Na kung saan andun yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Na kung saan doon natin lihalapit yung kung ano yung plano natin, kung ano yung commitment natin. No, na kung saan hindi dapat mawawala yung prayer. No, hindi mawawala dapat yung panalangin. Yan, na kung saan andyan yung power ng Panginoon eh. Makikita po natin yung power ng Panginoon na kapag sa prayer tapos ginagawa natin yung kung ano yung sinulat natin yung plano or yung ginawa nating commitment is yun, magiging productive eh. Kasi sabi dito yung building up, it makes a person stronger or is to produce. No, kung saan magiging productive tayo bilang isang Kristiyano, no? Kaya nga mahalaga, kaya nga si pastor, yan, pinupush din tayo na manalangin, 'di ba? Na kung saan every time tayo maghiwalay-hiwalay after the group meeting, kailangan mag-pray muna tayo, 'di ba? Kasi humihingi tayo ng lakas sa Panginoon, humihingi tayo ng guidance sa Panginoon. Kasi without the guidance ng Panginoon is yun, mawawala tayo, no? Kahit sabihin mo may plano ka, kahit sabihin mo may commitment ka sa Panginoon, pero yun, walang guidance ng Panginoon diyan. Hindi mo rin masusunod kasi andyan yung katamaran natin, andyan yung mga wrong motives natin, 'di ba? So, hindi natin maaasahan yung ating sarili. Hindi natin maaasahan yung ating sariling knowledge, no? Kasi sabi niya, dito sa Proverbs chapter 'di ba, na huwag tayong magkuhan sa ating knowledge, sarili, no? Na kung saan madideceive tayo ng diablo kasi nasa flesh tayo, 'di ba? Nasa flesh pa rin tayo. Kaya nga always seek God, no? Sa pagbi-build ng ating plan and ating commitment. Lalo na, 'di ba? Habang ginagawa natin yung mga plano natin every day, no? Na kung saan, Lord, bigyan yun yung prayer ko na kung saan every day may makausap akong or mapahellowship akong dinidisciple ko, 'di ba? Like yung nung last Sunday na magiging bisita ko na sana yan na na-meet ko siya sa coffee shop, no? Na yun yung kagandahan kapag sa nag-edit sa coffee shop, no? May lumapit sa akin na kung photographer din siya from Manila. Di ba ba? Sana. Yan, from Manila siya. Yan, si Angelo Reyes yan. Na kung saan na-meet ko siya, lumapit siya sa akin. Gulat ako, tapos nakikipagkwentuhan sa akin. Tapos, yun, na-sharean ko siya
Then, willing siya pumunta dito. Tapos, taga-Kias din siya. No? Taga-Kias din. Diyan sa Purok 5. Yan, sa Purok. Taga Purok 5 siya. And yun, natuwa siya. Tapos sabi ko, yun, invite kita sa church. Yun, pumunta naman siya mag-isa. So, yun, nung Sunday kaso napaaga. Pumunta siya ng mga 1 o'clock. Yan, so yun, fellowship kami, no. Tapos sabi niya may pupuntahan siya, may imimit din siya sa town. Sabi ko, after niyan, balik ka na lang. So, yun, nag-oo, pero hindi na nakabalik ng hapon. Pero, yun nga, no, kung saan, yun yung prayer ko, no, na kung saan, yun, ma-disciple ko siya, mapunta ako sa kanilang place, and yun, magkaroon ng Bible study, and yun, kasi andun na, natanaman ng Word of God. So, yun, yung prayer ko na, yun, yung plano ko na mag-disciple kasi, ano ba, parang, bago pa lang siya makapunta bago pa lang siya. Pero, gusto niyang sumali sa music ministry. Mag-gitara daw siya. Sabi ko, pwede. Oo, yun. Sabi niya, magaling siya mag-gitara, acoustic yan. So, yun, kung saan, sige, pwede naman. Sabi ko, basta, ipapamit kita kay pastor, sabi ko. And, yun yung prayer ko na, yun, na ma-disciple siya. Then, yun yung, plano na hindi mangyayari yun kung wala yung panalangin, no? Na kung saan, always, yun, pinagpipray ko sa Panginoon na, na maka-attend siya. Kasi, nakapunta na siya eh. Yun lang, napaaga lang. Tapos may, may, parang tinignan niya lang yung simbahan nung Sunday. Sakto nung kakahatid ko lang sa mga bisita noon. Pagdating ko dito sa church, kinakausap na ni Sir Ariel. So, yun. At natuwa naman ako dahil siya lang nagpunta ng mag-isa, hindi ko na sinundo. So, yun. Nakita ko sa kanya, may desire siya mag-join sa ministry. Andun na yung plano ng Panginoon. No, na kung saan, yun yung pinagpipray ko na magkaroon ako ng disciple. And yung disciple na magkakaroon din ng ministry, no, na manggagawa din sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, yun yung always na panalangin ko. Kaya yun, sabi nga dito, nabasa natin sa Jude chapter 20, but ye, beloved, building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. No? We pray unto God. Lahat ng we ask guidance, strength, no? And yun nga kung saan yun guidance sa plano natin, guidance sa paggawa ng ating commitment, lalo na this dadating ang year 2026, no? So mabilis na, no? Ilang days na lang. Hindi ako nagbibilang eh. Countdown. Countdown na. So, ilang days na lang na mag-e-end na, no? Na saan mag-e-end na yung ating year 2025. So, we ask God, no, yung guidance sa pag-commit natin sa year 2026, yung mga goal natin. No, na kung saan hindi dapat magiging wish tulad sinabi ni Ma'am Ginida, no? Na kung saan wish ko lang. Yan, hanggang wish list lang yan, no? Tulad dun sa mga ginagawa natin sa Lazada, sa Shopee. Uy, ang ganda to i-wish list ko kasi wala pa akong pera. Yan, hanggang yan, reserve ko lang. Pero isang taon na nandun, walang hindi pa rin nabibili. So parang ganun nangyayari, no? Kung saan naglistahan lang tayo, isang taon na, wala pa rin nangyari. So wish list yan tawag doon. Yan, hindi na goal list or commitment. Pero yun nga, no, kung saan kaya nga makikita pa natin na doon yung pinupush tayo ni pastor na magplano, pag-pray natin yung plano natin yan everyday, na kung saan dapat meron tayong magawa para sa Panginoon, no? Na kung saan makapuntos man tayo everyday sa Panginoon. So, yun, na kung saan hindi yan natin magagawa without the guidance of God, no? Without the guidance of God. Kung aasahan lang natin sa sarili, wala.
yun, minsan tatamarin talaga tayo, no? Lalo na kapag umuulan, no? Lalo na kapag itong December, no? Malamig, bihira. Hirap lumabas niyan. Pero kung katulad niyo si Ma'am Ginida, laging on fire. On fire sa kape. Yun, on fire sa kape. Yan. So, yan. Kaya nga, napakaganda. Kaya buksan po natin dito sa John chapter 16, verse 24. Yan. Chapter 16, verse... Yan, simulan natin dito sa verse 23. And in the day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Na kung saan, andyan yung prayer natin. No? Mag-ask lang tayo sa Panginoon. And, yun, na kung saan, Lord, gagawa ko ng plano. Yan. Lord, gagawa akong commitment. Yan. Just ask the Lord. And sabi niya dito, shall ask, no, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. No, ibibigay sa atin ng Panginoon 'yan. No, basta maayos yung puso natin, maayos yung relationship natin, 'di ba? No, saan ang pangit naman kapag hindi mo na for example, hindi maayos yung relationship namin ni Ma'am Ginida, no? Kapag kaaway kami, 'di ba? Nakakayang mag-ask, no, ng favor sa kanya. Ma'am, Ma'am Ginita, patimpla nga ng kape. Sino ka ba? Baka sabihin niya sa akin. Yan. Di ba? So, ayusin natin ang relationship natin sa Panginoon bago tayo mag-ask sa Panginoon, di ba? Kung saan, sabi nga dito sa verse 24, yan, ask and he shall receive, that your joy may be full. Di ba? Kasayahan natin kapag sinagot ng panalangin nyo, di ba? Ang saya-saya kapag sinagot ng Panginoon yung panalangin natin. Kung saan, yung plano is nagawa, no? Yung ginawa nating plano para sa Panginoon nagawa, and yung commitment, 'di ba, na parang na-fulfill, masaya, 'di ba? Tulad yung mga makakatapos ng 1 year soul winning, no? Everyday soul winning. Ngayong 2025, 'di ba? Na kung saan, their joy may be full. Bakit? Talagang nakasurvive sila, no? Yan, si Grampidio daw. Ayaw niya na sa shakes, ah. Oo, masarap din doon. Yan, kahit driver lang ako. Yan, so, yan, pag-drive ko kayo doon sa Grampidio. Yan, na kung saan, yun nga, isang challenge din, na kung saan, try ko ulit, no, sa darating na 2026. Hopefully, makasurvive, no, through prayerfully, no, na makasurvive ng isang taon. Kahit yun yung commitment ko, no. Isang commitment ko ngayong 2026. Yan, everyday soul winning, para yan, maging masaya, no? At yan. At yun nga, sabi nga dito na ask and you shall receive, that your joy may be fulfilled. Yan. Mapufulfill natin yung ating plano, yung ating commitment through prayer. So, I know, maraming sasabihin si Ma'am Ginita. Yan, Ma'am Ginita. Yan. Siyempre, kailangan ikaw eh. Alright. Na-embark na morning ulit kakabsat. At yun nga po, maganda po yung sinabi ni Sir Christian kanina all about prayer. Na isang sangkap. Pero tandaan po natin ha, isang sangkap yun, and para maabot po natin yung mga commitment po natin. Di ba? Kasi minsan, nagpo-pray naman ako pero wala pa rin. Prayer lang yung ginawa eh. Walang action. Yan. So, tandaan po natin, isa lang yun. Isang sangkap lang yun para makatulong sa atin para maabot po natin yung mga goals po natin, yung mga commitments po natin. Yan, yung laging pinapaalala ni Pastor sa amin every time na tawag, sabay-sabay tayo mag-pray. And sabay-sabay tayo mag-pray. Pag-pray natin to, pag-pray natin yan. And ipag-pray nyo, binabanggit niya lahat. And then lastly, ang sasabihin niya, and yung ginawa nyo na goal ninyo, yung ginawa nyo na schedule ninyo, ipag-pray nyo yan. And yun hindi niya nakakalimutan lagi na sabihin yan sa amin. And nabanggit lahat. Yun yung pinakalas. At parang sabi ko every time na nag-uusap kami with Pastor, parang wala pa talagang time na hindi niya nasabi na ipag-pray nyo yung ginawa nyong commitment ninyo, ipag-pray nyo yung ginawa nyong plano nyo, ipag-pray nyo yung ginawa na schedule ninyo.
Di ba kung minsan andun nga, pinagpa-pray mo pa rin, pero sumasablay pa rin, di ba? Lalo na kapag walang prayer. Minsan naman, yun yung ginagawa mo lahat, pero walang prayer. And kasi minsan parang ginagawa mo na lang yan sa sarili mong sa sarili mong katalinuhan, sa sarili mong kakayahan, and nakakalimutan natin na i-recognize yung partner natin. Lang iba kundi yung Panginoon. Yan, pag nagpa-pray tayo, andun yung pagpapakita natin ng dependence natin sa Panginoon. Yan, kaya huwag nating single out lang na prayer lang talaga. kaya mahalaga yun, pero kailangan natin ding kumilos. Diba? Yan, so, work, labor, kasi iba daw kasi pag work mas maganda daw pag labor. Yung labor kasi yung talaga. And labor with prayer. Yan, kaya huwag natin kakalimutan ipag-pray natin yung mga commitments po natin. And so, dito rin po tayo sa 1 Samuel chapter 29. And bibigyan ko lang po kayo ng ilang mga bagay, mga points, kung ano yung mga i-consider natin sa paggawa po ng plans po natin. Yan, kaya, and alam niyo, yung kasi yung pagpa-plan natin, kinakailangan na pagplanuhan din natin yung plano natin. Di ba? Yung plan natin, may plano din. And so dito po sa isang bagay na kinakailangan nating i-consider and kapag gagawa tayo ng plano ay yung Panginoon, na i-involve natin yung Panginoon sa mga plans na gagawin po natin. So naalala niyo po yung lesson ni Pastor nung nakaraan, I think nung Saturday morning, and di ba na meron sa Bible na maganda naman yung plano niya, di ba? And yung rich fool, di ba? Na maganda naman, nagkaroon siya ng plano sa kanyang buhay. Pero ang tanong, maganda ba yung plano niya? Di ba? And sa Luke, yung plan niya na, sabi niya, magpapakayaman. Okay na, mayaman na. Pero sa anong sabi ng Panginoon, thou fool. Di ba? May plano siya. Pero kasama ba yung Panginoon? Involved ba yung Panginoon sa plano niya? And kaya nga sabi sa kanya, doubtful, ngayong gabi kukunin ko ang iyong kaluluwa. Diba kasi maganda nga yung ginawa niya, nag-plan. Kaso nga lang, hindi niya in-involve yung Panginoon. And kaya nga, before planning, napakaganda na mag-inquire po lagi tayo sa Panginoon. Lord, kaya nga sa prayer, di ba? Through prayer, mag-inquire tayo sa Panginoon. And itong plan na gagawin, tama kayo, kalooban nyo kaya ito? Diba? Na makaganda na yung plan na gagawin natin ayon sa kalooban ng Panginoon. And so paano natin malalaman yan? And through sa pamamagitan ng pag-i-inquire natin sa Panginoon. At meron pong story po dito sa 1 Samuel chapter 30. May story po dyan. Pero syempre hindi natin babasahin yung buong chapter. Bibigyan ko lang kayo ng summary dun sa story na yan. Yan dyan kasi sa chapter 30 na yan, ito po yung story po na yung mga sila David po kasi nagapat po sila ng kaaway po dyan Yan, so grabe yung ginawa dyan sa verse 1. And grabe po yung ginawa po sa kanila ng kanilang mga kaaway, ng mga Amalekites. And sabi po dyan sa verse 1, and it came to pass when David and his men were come from Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south and Ziklag and smitten Ziklag and burned it with fire. So, grabe yung ni-raid yung ni-raid sila, and then hindi lang yun, sinunog pa yung mga and had taken the women captives, and that were therein they slew not any either great or small, but carried them away and went on their way. Yan. So grabe yung grabe po yung nangyari po dyan. And kaya ang ni David, ang ginawa ni David dyan, kaya pagdating dyan sa verse 8, maganda po yung ginawa ni David po dyan. Bago po siya, iniisip po niya kung ipupurso, i-overtake po nila yung mga kaaway po nila, and yun yung plan po ni David. Pero before niya na-execute yung plan niya na yun, nag-inquire muna siya sa Panginoon. Kaya maganda yung sinasabi dyan sa verse 8. And sabi dyan sa verse 8, and David inquired at the Lord. Diba? And David inquired at the Lord, saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? Diba? Nag-inquire muna siya sa Panginoon. Diba? Napakaganda na bago tayo gumawa ng plano natin, ay mag-i-inquire muna tayo sa Panginoon. And then dyan sa same verse na yan, andyan din yung kasagutan ng Panginoon. And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. Diba? Yan. So gusto ko lang makita natin dyan yung pag-i-inquire ni David sa Panginoon bago siya pumili.
may mga plans so tayo, maganda naman yung mga plano natin. Pero ito kaya yung kalooban ng Panginoon, ito kaya yung kagustuhan ng Panginoon. Di ba napaganda na isik lagi natin yung kalooban ng Panginoon. Di ba? Kasi kapag hindi rin yan ang kalooban ng Panginoon, meron tayong kasabihan, di ba? Kapag hindi yan kalooban ng Panginoon, hindi ka rin, hindi mo makakamtan yung happiness mo dyan. And there is no safety, there is no happiness outside the will of God. Kaya napaganda na lagi natin yung kalooban ng Panginoon. Mag-i-inquire lagi tayo sa Panginoon, lalo-lalo na sa mga plans na gagawin natin. Ang lagi natin kasama when it comes sa paggagawa ng plano natin, walang iba kundi ang Panginoon. Di ba? So tama yung sinasabi ni Sir Christian kanina, through prayer. Di ba, Lord, kalooban mo ba to? Kung kalooban mo to, bigyan mo ako ng wisdom sa paggawa ng program sa plano ko. Di ba? And when it comes sa execution, dahil kasama mo dyan ang Panginoon, gagabayan ka ng Panginoon, sasamahan ka din ng Panginoon. At wala natin ibang the best na makasama sa plans po natin, kundi ang Panginoon. Di ba? Dahil yung Panginoon, andun po yung promise niya na mag-fail ka man sa plan mo, pagkasama mo ang Panginoon, ano po yung promise ng Panginoon? I will never leave thee nor forsake thee. So maaaring yung tao, di ba? Ang tao, pag nangako yung tao, parang may question talaga ba? Pero pag yung Panginoon ang nangako, He is faithful and pa rin po ang po niya sa kanyang salita. Di ba? Kaya napakaganda yan na mag-i-inquire lagi tayo sa Panginoon. So, hindi lang yung mag-i-inquire tayo sa Panginoon, but then, ng advice. So, kung naalala nyo sa Proverbs 11:14, Proverbs 11:14, ano po nasabi ng Bible dyan? Unang-una, when it comes to planning, mag-i-inquire tayo lagi sa Panginoon. Pangalawa, din advice. Proverbs 11:14. Kung hindi ako nagkakamali, Proverbs 11:14, ang sabi po dito, where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. Diba? Kapag hindi tayo sigurado sa plan po natin, mag-inquire tayo sa Panginoon, pangalawa, mag-seek po tayo ng advice, mag-seek po tayo ng counsel. But be careful, be careful kung kanino tayo lalapit at kasi pag tama yung lalapitan mo, sabi ng Bible dyan, there is safety. Pero kapag mali yung nilalapitan mo at hiningin mo ng counsel, hiningin mo ng advice, wala nang safety. Kaya maging maingat din tayo sa pag-seek ng counsel sa mga plans po natin. Unang-una, para maging safe tayo, walang ibang i-consult natin, kundi yung pastor po natin na ibinigay ng Panginoon sa atin. Di ba? Para sigurado na mayroong safety. So, okay, pastor, ganito yung plano ko. Di ba? Alala ko yung isang yamin, sabi niya, pastor, ito yung plano ko, okay ba ito? Yan, sabi ni pastor, pag ganito, ganyan, mas maganda yung ganito. Di ba? Merong safety kapag meron tayong counsel na naririnig. Di ba? Bagamat preaching time is counseling time, pero may mga bagay-bagay kasi na kinakailangan minsan na hindi nababanggit dun sa preaching, kaya mas maganda na personal na lumapit tayo kay pastor at humingi ng counsel, humingi ng advice para meron safe na gagawin po natin. Diba? Kaya huwag po natin kakalimutan yan. Actually, marami akong naihanda talaga. Pero, Isip mo na yan, ma'am. marang naaamoy na namin yung kape. Kaya, tatapusin muna namin dyan. So, when it comes sa paggawa ng plans po natin, huwag natin kakalimutan na pag-inquire sa Panginoon. At huwag natin kakalimutan na mag-seek ng advice, mag-seek ng counsel. Pero, yun, yung warning na tamang tao dapat yung lalapitan po natin. Makakatulong yun para magkaroon tayo ng maayos na plano, godly na plano, and then yung plano na yun na gagawin natin, yung plan na gagawin po natin ay magagawan po natin siya ng maayos na programming. So yun lang, Sir Christian. Thank you, Ma'am Jenida. Yan. So talagang ando talaga na kung saan andun na yung pagsisik natin ng counsel, lalo-lalo na sa Panginoon through the Word of God. And second, from our pastor, no, na kung saan yun, na maganda, no? Huwag tayong mag-seek ng counsel tulad ng sinabi niya nung nakaraan na huwag tayong mag-seek ng counsel through YouTube, to online, no? To social media kasi marami nang lumalabas marami ng mga
AI ba, mga AI na research na yan, 'di ba? Kaya nga AI yan eh. Fake yan eh, fake. Bakit? Artificial lang yan, 'di ba? So kaya nga tinawag na AI kasi artificial lang. So hindi yun totoo. So mas maganda na mag-seek tayo ng counsel sa Panginoon through His Word and through our pastor. Yan, na kung saan yun yung maganda. Eh, pupunta ka pa sa YouTube, andiyan naman si pastor, no? Very open, 'di ba? So ma-encourage ka pa, 'di ba? Na kung saan yun, maraming masasabi sa iyo ang sa mga social or sa YouTube or sa mga social media platforms, very limited lang mga 'yan, 'di ba? So yun, kaya yun, be aware na lang, no? So yun at I know maraming sasabihin si Ma'am Jinida, sa next na lang 'yan. Yan at Maalala ko lang, Sir Christian, no, patungkol sa ngayon sa mga AI. Alala ko yung, hindi ko alam kung napanood niyo po yun eh, na siya yung inassign ata na mag-pray. Napanood mo yun, yung inassign siya na mag-pray, tapos siya sa kumuha siya sa AI generated, tapos pati yung parang note lang doon na dapat bahala siya kung ano. Tapos binasa pa rin niya yun kasi yun lang, huli, 'di ba? pati yun binasa niya eh. Bihira. Kaya naging issue yun eh. Panalangin na nga, ini-AI pa, bihira. Ini-AI niya. Kaya pati yung ano no doon na Yan ang parang nakakatakot, no? Sa this coming generation, no? Baka pati yung mga preaching, AI na, 'di ba? parang hindi ako nagkakamali. Parang congresswoman ata yun eh. Yan lang. Meron silang hearing. Yan. Edukadong tao pa, no? Yan. Hindi naman masamang gumamit ng AI, pero yan, through pagdating sa mga ano, 'di ba? Na sa Word of God, no? And pag-aaral yun, mas stick pa rin tayo dito sa Bible, no? Sa black and white. Yan. So, yan at maraming salamat sa pag-join sa ating um, devotion. Yan. So, I hope meron po tayong natutunan and yung natutunan natin sa puso at sa buhay po natin. Yun. At yun, tanungin natin si Ma'am Isabel. Ma'am Isabel, kung ano yung few words, ano yung natutunan mo? Yan. Tapos na eh. Ay, di ba? Hindi ba, hindi kita nakalimutan eh. Naimbag nga agsapa kada tayo amin ulit. Yun nga po, dun sa plano, lahat ng plano natin, sa commitment natin, dapat involved talaga yung Panginoon. At kasama palagi yung prayer. Yun lamang po, and to God be the glory. Yun. So, Wow. 'di ba? So, from sa sinabi mo may encourage yung iba, 'di ba? Si Brother Mark, yan, share mo naman kung ano yung pakiramdam or hindi, natutunan. Sorry. Yan. Ayan, patuloy naman ako. Ayan, good morning po sa tayo pong lahat. At yun nga po, yung regarding po sa plano, yun nga, sabi nga po ni Ma'am Ginita, mas maganda na samahan din natin ng panalangin kasi kung puros plano ng plano lang tayo pero wala naman doon yung Diyos sa mga plano natin, useless yung plano natin. So yun lamang po. Yan. Thank you, Sir Mark. Ano mo sa baga? Yan. So, yan. From Sir Mark. Yan, wag tayo ng plano kung walang panalangin. Yun. Dapat may action din, di ba? Tapos Yan. na daw yung plan. Parang may alam si Ma'am Sabela. Tawa ng tawa. Alright. So, yun. At maraming salamat, no? Maraming salamat sa pag-join. Yan. Kasama natin sila Ma'am Maricel dito. And Sir Ariel, good morning po. Ma'am Rolyn Sanet, good morning po sa inyo. Yan. So, yun. At maraming salamat sa pag-join. So, tuloy-tuloy po. Then, huwag natin kalimutan yung ating gawain ngayon, no? So, saturation. At yun, pagpray natin yung last night revival sa Ilocos, no? Nandun sila pastor. And pagpray din natin yung weather natin sa yan, may bagyo na naman po, no? So pagpray po natin, no? Always pray to God. Yeah. So thing is tayo yung magwakas sa panalangin. So let's pray.
Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa natapos ng devotion. Maraming salamat sa inyong salita, paano namin napag-aralan na magsilbing encouragement. And hindi lang po encouragement, kundi doon po yung ikakalago po namin from your words, Panginoon. And i-bless niyo po yung bawat isa sa amin, Panginoon, na maisa puso, isa buhay po namin ng inyong salita, Panginoon. And dadalayan ko po yung bawat isa sa amin sa mga gagawin sa buong maghapon ng situation. Ingatan gawin niyo pa, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga papasok sa trabaho, Panginoon. And patawad, Panginoon, sa mga kasalanan, padalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you. Thank you, and God bless us. Bye. God bless Thank you po. po.